Amen, amen. Thank you, Jesus. Blessed evening. Thank you, Pastor Ricky. At blessed evening, Brother Albert. Blessed evening, Brother Jemar. Thank you so much for joining tonight. Pastor Joel, Pastor Jason, Pastora Lubina. Thank you so much. Pastora Teresa. Blessed evening. Pastora Hilda. Pati si si Good. Hallelujah. Kalimutan ko pangalan. No, alam ko may mga yung iba dito pagod. Yung iba may mga activity tayo pero hayaan natin gamitin yung social media ngayon. Kasi ito yung pagkakataon natin, ma-spread yung gospel. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan ma-spread yung gospel bago mangyari ang katapusan, bago mangyayari ang graduation natin, Yung pagbabalik ng ating Panginoon, katapusan. Yung katapusan, hindi siya pwedeng maging takot sa ating mga puso. Kundi yung yung pagbabalik ng ating Panginoon, yun mo magsilbing excitement. And always remember, para yung graduation ba? Yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi siya magsisilbing takot sa ating mga puso na babalik ng Panginoon. Dapat excited tayo. The more ka magiging excited, the more ka nakaka-focus at lalo ka na nagkakaroon ng goal kasi nga excited ka. Pero pag nagkaroon ka ng takot, yung second coming ni Jesus, mawawala ka sa focus. Pero pag ang isang tao, lalo na ngayon season sa graduation, tingnan mo. Pag ang tao excited, lalo na pag fourth year college na siya, graduating na, mas lalo siya nagiging focus kasi nga excited siya sa another level. Dapat maging excited tayo habang nagagamit pa natin ang social media. Because the devil is a liar. Before I start, gusto kong manalangin tayo. Taas natin ating kamay, as a sign that we will gusto nating i-reach yung next level ng ating buhay Kristiyano. Sige, I pray for you. Manalangin tayo. Sabay ka sa panalangin ko. Panginoon, nagpapakumbaba po ako. Who am I? Why did you choose me, O God? Isa kaming makasalanan. We are not worthy. Basura kami sa iyong harapan, Panginoon. But Lord, ito yung pinagkapagtataka namin, Panginoon. Even we are not worthy, we are not qualified. Hindi kami pasado sa standard mo, Panginoon. Grabe yung pagmamahal mo. Pinakita mo through saving us. Through your grace, nakita namin, Panginoon. Kaya kami andito ngayon sa Bible study. Hindi dahil mabait kami. Hindi dahil gusto naming maligtas. Lord, we are here inside in the room because we are saved. Hindi para maligtas. Lord, pinagpatuloy. Minimintin namin ang aming kaligtasan. Lord, binigyan mo na kami ng motor. Binigyan mo na kami ng cellphone. Binigyan mo na kami ng bahay. Ang kailangan namin, Panginoon, i-maintain. Hindi kami magtatrabaho. Hindi kami maglilingkod. Hindi kami gagawa ng mabuti para maligtas. Lord, gagawa kami ng kabutihan dahil alam namin, Panginoon, it is done. John 19:30, pinagtagumpayan mo na. Maraming salamat, Panginoon. We are more than conqueror. Pinatunayan mo sa amin. We are in the winning side. Thank you so much, O God. Lord, this topic tonight is not just inspiration. It's not just encouragement. Gusto kong may mayanig sa puso ng bawat isa sa gabing ito, O God. Holy Spirit, we know that you are here. Holy Spirit, that we know that you are here, bring revival. Lord, ang mga taong minsan, Panginoon, yung mga Kristiyano kahit ligtas na, minsan, Panginoon, napapakinggan pa rin namin ang tinig ni Satanas. Lord, I cancel it in the mighty name of Jesus. And angel of the Lord, I engage the angels of mysteries of angel. I command angels, palibutan kami lahat. Every retaliation, every spirit of monitoring, spirit of every attack of the enemy right now. Gapusin lahat sa pangalan ni Jesus. Torture them in the name of Jesus. I release millions of arrows of the Lord in the name of Jesus Christ. In the count of 3, matusok mo lahat sa pangalan ni Jesus. Right now, Lord, I ask the anointing of teacher. The office of teacher, O God, is my portion, O God. I declare strong conviction from the Holy Spirit. Holy Spirit, I am nothing without you. Fill me with your power. As I speak tonight with boldness, with clarity, with love, with compassion. Lord, your word is not just information, but your word is transformational. Nababago kami, Panginoon. Lord, allow this word
mabago kung paano ka namin tingnan, Panginoon. Mas magkaroon kami ng takot sa iyo at mas magkaroon kami ng pananalig sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much for guiding us tonight. I ask for wisdom of leadership, wisdom and anointing sa wisdom, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you for dying on the cross. That's why we are here tonight. We are gathered and we are knowing the tactics of the enemy. Thank you so much. Maraming salamat, Panginoon, tayo your grace. In Jesus' name I pray. Amen and amen. No? Okay lang ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Ano? Huwag kang palakpak na palakpak lang. No? Palakpak. Yung palakpak na yan. No? Let that clap strikes the enemy. Palakpak pa lang, masusugatan mo na yung kaaway. No? Live by faith, not by sight. No? Every time na papalakpak ka ngayon, no? Nayayanig ang kingdom ng kaaway. And I believe we are the witnesses of Jesus. No, pag sinabi nating witness, kailangan mo magkaroon ng armor, no? 'Di ba pag witness ka? Hallelujah, thank you Jesus. 'Di ba pag ikaw ay witness, anong nangyayari? No, pag witness ang isang tao, ito yung ginagawa niya. Pag may inaano siyang kaso, no, may pinaprocess siyang kaso, ang mangyayari ngayon, kailangan niya ngayon magsuot ng bulletproof helmet at dapat magkaroon siya ng bodyguard. Anong reason? Pag ikaw ay witness, no, makakaranas ka ng atake. Pag witness ka, no, makakaranas ka ng attacks. No, magiging threat ka ng kaaway because you are carrying the truth. No, nasa sayo ang katotohanan. So, meaning, kung nasa iyo ang katotohanan, no, takot ang kaaway na malaman nila na yung katotohanan, yan ang magpapalaya sa tao. Amen? Naniniwala ba tayo? That's why our topic tonight, the enemy Satan. The enemy Satan. Kailangan mong maintindihan, no? And always remember, bago natin pag-usapan si Satanas, no, kailangan ligtas ka. Kailangan na intindihan mo yung kaligtasan. Kailangan na intindihan mo na ligtas ka na. Kasi kung hindi ka pa ligtas, tapos pag-uusapan natin ang pamamaraan ng kaaway sa buhay mo, no, mahirap yun. Hindi mo to maiintindihan. Ang topic natin ngayon, very sensitive. No, kailangan kong magkaroon ka ng focus ngayon kasi ang topic natin ngayon, gusto kong ipakilala sa'yo. Alam ko naman, nakilala mo ng Panginoon. Ang mga sundalo, kilala nila ang mga general, kilala nila ang presidente. Pero, isa sa part sa pagiging sundalo, dapat kailangan din nilang makilala kung sino yung kaaway nila. Kasi kung hindi nila makikilala yung kaaway nila, paano nila madi-destroy? That's why tonight, no, kailangan nating malaman ang real enemy. The enemy Satan, ito yung sumira ng buhay mo. Ito yung pumatay sa kapatid mo. Ito yung nang insulto sa'yo. Ito yung to the point, ito yung sumira ng buhay mo at pagkatao mo at nasira ang dignidad mo. No, ito yung nang-rape sa'yo. Satan is using a body to destroy you. Si Satan, yun ang gumawa. Kaya sa gabing ito, kailangan nating magkaroon ng galit sa demonyo, hindi sa tao. Kasi yung mga tao nanggahasa sa'yo, yung mga tao nag-alipusta sa'yo, sumira sa'yo, nag-down sa'yo. No, ginamit ni Satan ang katawan nila para i-destroy ka. Pero, ang punot dulo nun, si Satan ang sumira sa'yo. Pinalayas ka, sinaktan ka, binugbog ka ng asawa mo. No? Trabaho ni Satan yan. Parang ganito, para maintindihan natin, ha? Para pag-atakihin ka ng tao, kasi si Satan, bubulungan ka. Pero the way siya umatake, gagamit siya ng tao para ma-destroy ka. Gagamit siya ng vessel. Kung ang Panginoon nga gagamit siya, no, ang Panginoon gagamit siya ng katawan para i-destroy. Para gumawa ng kabutihan. No? Kaya ikaw yung servant na magiging vessel ng Panginoon para i-extend yung pagmamahal niya. Kaya nga pag nagnalangin ka sa Panginoon, Lord, I ask for the provision. Ang Panginoon, gagalaw siya. Pero gagamit siya ng katawan para i-provide yung mga needs mo. So ibig sabihin, si Satan gagaya sa Panginoon. Gagamit din siya ng katawan ng tao para saktan ka. Ang Panginoon, gagamit siya ng katawan para i-bless ka. No, hindi siya gagamit ng katawan para sirain ka. Ganun ang gawain ni Satan. Kasi ang taktik ni Satan, ganito. Parang ganito. Ako ang gustong pumatay,
Pero ang ginawa ko, nagbayad ako ng tao. So, nang dahil sa pera, yung tao, kahit hindi siya kriminal, tingnan nyo ang tao, hindi siya kriminal, pero dahil may pangangailangan, dahil may mga, no, may mga utang, no, binayaran siya ng 15,000. Nangyari yan dito sa Zamboanga. Binaril niya. At nung pagbaril niya, nakonsensya talaga siya. Pero nung tinanggap niya ang pera, nawala yung konsensya. Sakala niya, okay lang yun. At least hindi ako mahuli. Pero ibig sabihin, ang pumatay sa mayor, yung bumaril, yung binayaran. Pero ang pinaka-source talaga kung bakit namatay yun, yung nag-utos, nagbayad. No, parang ganito. Ang nagbaril sa mayor is yung binayaran. Ibig sabihin, ang pinaka-main, gumamit ng tao para masira ang dignidad ng tao siya at makulong. No? Always remember, every time na pumapatay ang tao, ang nagiging criminal doon is yung pumatay, yung binayaran, kung nahuli siya. Pero, babandaan yan. Kung isusumbong mo ako, no, babayaran kita. Kung isusumbong ko, kung isusumbong mo pag nahuli ka na, tignan niyo ang gagawin ni Satan gagawa siya ng threat. Kung isusumbong mo ako, na ako ang pumatay sa mayor, at ako ang nag-utos sa'yo, makukulong ka, pero hindi ko pababayaan, hindi ko ipapahamak ang pamilya mo. May threat. No, papatayin yung pamilya mo. No, kaya nga si Satan, gagamit siya ng tao. Siya yung may desire na pabagsakin ka, pero gagamit siya ng tao para masira yung imahe. At to the point, dun ka magagalit sa taong pumatay sa kapatid mo, pumatay sa asawa mo, pumatay sa mga mahal mo sa buhay. Nang akala natin, sila ang pumatay. Which is, look, binayaran nyo ni Satanas, inutusan nyo ni Satanas, binigyan nyo ng offer ni Satanas. Kaya nila nagawa yon. No? Si Satan, no, kung ngayon binibigyan ka ng pagkakataon na makaganti sa demonyo. Know your real enemy. No, Satan is accuser. The word accuse means to charge someone with fault, offense, or crime. It involves making claim or allegation from someone has done something wrong. No? Aakusahan ka niya na ginawa mo yan. Kasalanan mo yan. Dahil kahit napatawad ka na. Napansin nyo ba yung mga magkarelasyon? Pinatawad na, Satan nyo na yung sitwasyon, pero dahil nag-away kayo, binalik nyo yung sitwasyon. Ikaw nga dati, ganito yung ginawa mo sa akin. Ikaw nga dati, niloko mo. Pero nakalimutan natin, yung pagluloko sa'yo ng asawa mo, na-settle nyo na yun, tama? Ibig sabihin, tapos na yun. Pero pag nagkaroon kayo ulit ng issue, bumabalik yung mga salita noon. Bumabalik yung mga kasalanan mo noon. Ganun ang ginagawa ni Satan. Pinatawad ka na ng Diyos, pero ang sasabihin niya sa'yo, makasalanan ka. Uy, huwag ka mag-worship, taas-taas ka ng kamay. Ang dami mong nilokong babae. Taas-taas ka ng kamay. Nag-cheat ka naman sa asawa mo. Kubinan-kubinan ka pa. Pero, napag-usapan nyo na ng asawa mo, nasettle nyo na, at nagbago ka na, pero, babalikan ka ng demonyo. Kahit sabihin mong bayad na yan, no, papatunayan ko ngayon, kahit bayad na yung kasalanan mo, gagamitin pa rin ng kaawayan. No, ibig sabihin, accuse. No, the devil is your accuser. Jesus is your advocate. Meaning, ang trabaho ng demonyo, accuse. Kahit bayad na yung kasalanan mo, ang lagi niyang sinasabi, hindi pa bayad. Hindi pwede. Binayaran ng iba ang utang mo. Pero sasabihin lang sa'yo ng tao, hindi pwede, dapat ikaw talaga magbayad. Hindi pwede. Dapat ikaw talaga magbayad. The devil is your accuser. Hindi ka niya tatantanan. Kahit gumawa ka na ng tama, a-accusin ka pa rin niya. But ito yung pinakamaganda. Jesus is your advocate. Ibig sabihin ng advocate, siya yung tagapagtanggol mo. Every time na accusan ka ng demonyo, Jesus is your advocate. Siya yung tagaprotekta sa'yo. Siya yung magkukomfort sa'yo. Siya yung magkukonvict sa'yo. Or yung audio na parang I-remind mo ko, Pastor. Sige, Pastor. Ito. Sabi dito sa Zacarias 3:1, tingnan nyo kung may Bible kayo, pero Tagalog to para sibir. Ipinakita sa akin ng Panginoon. Ito yung vision ni Zacarias. Sabi dito,
ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pari na si Joshua. Sino ang pinakita? Si Joshua. Yung disciple ni Moses, nakatayo siya sa harapan ng anghel ng Panginoon. So meaning, nasa trono siya sa harapan ng Panginoon. No, andun na siya sa langit. Nakatayo. Tignan nyo ha? Nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas upang paratangan siya. Hallelujah. Siguro, si Joshua, bago siya tinawag ng Panginoon, bago siya naging Joshua of the generation, no, alam ko, may past din siya. May mga pangit na ginawa din siyang kasalanan. Tama? Alam naman natin ng Panginoon, He is full of grace. Kahit gaano kahit gaano kalaki ng kasalanan mo, papatawarin ka niya. Kaya nga, to the point, sabi na topic ni Pastor Roy, who am I? Why did you choose me? Sino ako, Panginoon, para tawagin mo ako? Tingnan nyo ha, pag may mga magkarelasyon, ang babae sobrang ganda. Tingnan nyo ha, parang ganito yan. Yung babae, napakaganda niya. Pero yung napangasawa niya, no, hindi ko kapuhan. Kaya maraming mga tao, bakit yan ang pinili mo? Bakit? Anong nakita mo sa taong yan? Anong nakita mo sa taong yan? Bakit nagustuhan mo? Ang tao, hindi makapaniwala, hindi ma-slice. Sabi niya, reckless love yan. Gilumay ka na. Ginayuma ka ata. Akalain mo, sa ganyang klaseng tao, nagkagusto ka. No, yun ang sasabihin ng tao sa'yo. Kung ikaw yung klase na tao, sobrang ganda, patanghel na, sobrang ganda. Tapos, yung naging boyfriend mo, o naging asawa mo, hindi ko kapuhan. In short, to the point, rejected sa tao. Hindi nila matanggap bakit mo sinagot yung tao na bakit ka nagpakasal. Parang ganun din sa pagtulad sa Panginoon. We are not worthy. Basura tayo sa harapan niya. Pero tingnan nyo. Kaya nga, ikaw mismo masabi mo, parang, di ba, ano ka noon? Halimbawa, magkarelasyon ka. Siguro, nasabi mo to sa asawa mo noon. At sasabihin mo, bakit ako ang pinili mo? Marami namang gwapo dyan. Maraming trabaho dyan. Marami namang mayaman dyan. May nangliligaw naman sa'yo na pulis. Bakit ako pa ang pinili mo? Wala. Nagustuhan kita. Hindi dahil anong itsura mo. Nagustuhan ko dahil grabe ka mag-sacrifice. So, ang Panginoon, kahit hindi tayo karapat-dapat, we are rejected. Tingnan niyo, we are rejected, pero nagustuhan tayo ng Panginoon. Alam naman natin pag yung mga kamatis, yung mga may nabiak, anong nalata na ba? Mga reject na sibuyas, mga reject na mga gulay, di ba tinatapo na yan? Pero, sino ang pupulot dyan? Sino yung mga alam mong pupulot dyan? Di ba? Mahirap din. Kadalasan sa mga pumupulot sa mga reject is yung mga mahirap. Yung mga hikaos din sa buhay. Na wala kang makita, mayaman, pero pinunot niya, hindi siya bumili ng kamatis sa palengke, hinanap niya yung reject para makatipid. Kundi, minsan yung reject, binibigay na lang sa tao, sa'yo na yan. Kunin mo na yan kasi medyo bulok na yan. Sa'yo na yan. No, ang alam natin, pag reject na, ang kumukuha dyan, ang kumukukup dyan, rejected people din. Mahirap na tao lang. At walang makain. Pero tingnan nyo, in the sight of God, in the sight of people, we are rejected. Rejected ka sa pamilya mo. Rejected ka sa paaralan mo, sa trabaho mo. You are not belong here. Sasabihin nila sa'yo. Pero ito yung good news. Kahit tayo ay rejected, pero ang pumulot sa atin, napakayaman. The King of Kings. Hallelujah. Lakbakan naman natin si Lord. No, even we are not worthy. Kaya nga hindi natin maintindihan yung kabutihan ng Panginoon. We are not worthy. Pero ang pumulot sa atin, hindi pulubi. Ang pumulot sa atin, King of Kings, Jesus. Kaya nga balik ako sa topic natin, ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pare na si Josue, na nakatayo sa harapan ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan si Satanas upang paratangan siya. Nasa langit na siya, pero sasabihin pa rin ng Satanas sa kanya, uy, makasalanan ka. Marumi ka. Hindi ka karapat-dapat yan. Tingnan nyo ha. Nasa langit na. Si Satan, accuser pa rin. Dito ba kaya sa mundo? Dili ba sa kalibutan? Labi na siguro sa kalibutan. Kaya usay makasala pa ka. Sa langit, wala na kay sala. Pero usay ingon sa demonyo. Si Satanas upang paratangan siya. May kasalanan niya noon.
May pinatayan. May pinalaglag yan. No, nilaglag niya ang bata. Niloko niya ang asawa niya. Niloko niya yung husband niya. No, yun ang ipaparatang ni Satanas sa iyo pagdating natin sa langit. No, si Joshua nasa langit na, sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan upang paratangan siya. Pero sinabi ng anghel ng Panginoon kay Satanas, no, tinayo yung anghel, protector, defender din. Ayon sa Panginoon, yung message ni angel of the Lord, no, galing din talaga sa Panginoon. Sabi niya, ayon sa Panginoon, pumili sa Jerusalem, mali ka, Satanas, sapagkat ang taong ito, hallelujah, sapagkat ang taong ito, sabi niya, si Josue ay iniligtas niya sa pagkabihag katulad ng panggatong na inagaw sa mula sa apoy. Tingnan niyo ha, ito yung pinakamaganda. Sa panahong mag-a-accuse si Satanas sa'yo, ipagtatanggol ka sa harapan ng Panginoon ng anghel. That's why always kung i-acknowledge mo yung Holy Spirit, no, i-acknowledge mo rin yung angel of the Lord. Kasi yung angel of the Lord, isa yan sa spiritual weapon natin. Pag sinabi mong gawin mo, gagawin talaga yan. As long as you live a holy life. No, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. No, acknowledge also the angel of the Lord. Kasi darating yung panahon, kaharap tayo sa Panginoon, no, isa ang angel na magpoprotekta sa iyo at magpaparemind sa iyo. Mali ka, Satanas. Sa panahong aakyusahan ka ni Satan, no, ipagtatanggol ka ng anghel at sasabihin niya sa iyo, mali ka, Satanas, sapagkat itong si Josue, at yung Josue na yan, ilagay mo yung pangalan mo. Palagay na lang natin. At ang itong taong ito na si Albert, ay niligtas niya sa pagkabihag katulad ng panggatong na inagaw mula sa Panginoon. Siya, mali ka, Satanas, dahil itong si Albert, iniligtas niya. No? Si Albert, si Joshua, gikuan, pinagmalaki ng anghel sa harapan sa pinagmukha ni Satanas. Itong tao na to, magkamali ka dahil marami itong na-rescue. Oh, iniligtas niya sa pagkabihag ng katulad ng panggatong. No, pinalaya niya yung mga tao at dinala sa promised land. At yung mga tao na to, no, inagaw niya sa apoy. No, proud pala ang anghel sa iyo na every time na magre-rescue ka ng kaluluwa, no, every time na mag-winsol ka, no, sa harapan ng Panginoon, no, ipagmamalaki ka. At isa sa mga ipagmamalaki ng angel sa iyo is yung mga na-rescue mo. Siya, nagkamali ka. Anong sinasabi mo? Pag nanakaw yan, dati yun. Sabi niya. Hindi mo ba alam, itong tao na to, may 100 na tao na rescue to sa Panginoon. Mapapahamak na sana. Mamamatay na sana. Magkukumit na sana ng suicide. Pero tingnan mo, itong si Joshua. Binihag niya, pinalaya niya. Diniliberance niya yung tao na yon. Ngayon, na-set free. So, every time na mag-winsol ka, no? Lagi kang ipagtatanggol ka rin ng anghel. Sabi ng marumi ang damit ni Joshua habang nakatayo siya sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng anghel. Sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Joshua, hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos, sinabi ng anghel kay Joshua, inalis ko na ang inyong mga kasalanan, ngayong bihisan kita ng bagong damit. Kaya pala, kahit sabihin natin si Joshua, napaka-faithful sa Panginoon. Ito, Old Testamento, napaka-faithful niya sa Panginoon. Pero pag harap niya sa harapan ng anghel, doon sa trono ng Panginoon, marumi pa rin siya. Pero kung makikita mo sa buhay niya, no, he lived a holy life. Sinusunod niya ang kautusan. Pero pagdating niya sa langit, marumi pa rin siya, para siyang basahan. Kaya nga, sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. No, ang magbibihi sa iyo, angel of the Lord ba? Ibig sabihin, kailangan mo rin talaga i-acknowledge yung angel of the Lord. Kasi darating yung time, no? Siya ang magtatanggal ng damit mo sa yung maruming damit. Pagkatapos sinabi ng anghel kay Joshua, inalis ko na ang iyong mga kasalanan. Ngayon, bibihisan kita ng bagong damit. Bibigyan ka ng bagong damit. Ibig sabihin, new creation. Tingnan nyo ha. Hallelujah. Saan ba yan? Hindi ko nasin. Tingnan nyo ha. Sa harapan ng Panginoon, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-faithful sa pagsusunod sa Panginoon, sa Old Testament, kaming lahat ay naging parang maruming bagay
at lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. So, kahit gaano ka pala kabait, kahit gaano ka kabuti, sumusunod ka sa kautusan, yung mabuting ginawa mo sa Panginoon, basura pa rin sa harapan niya. But ito yung pinakamaganda. Kahit basura yan sa harapan niya, tatanggapin niya pa rin. Tingnan nyo ha, kaming lahat ay naging parang maruming bagay. At ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo. At ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Sabi niya dito, ang lahat ng aming mabubuting gawa, ibig sabihin, sumusunod sa Panginoon. Parang maruming basahan. Kaya pala, pagdating dito ni Joshua sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng anghel ng Panginoon, marumi pa rin siya. Andun pa rin. Kaya nga bumamba ang Panginoon dito sa mundo para pagdating natin sa langit, walang nang ma-accuse yung demonyo. Kahit andito ka sa lupa, hindi na siya pwedeng mag-accuse sa'yo. Wala na siyang karapatan. Huwag kayong magsinungaling, sabi dito sa Colossians 3:9-10, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao at ang masamang gawain at isinuot nyo ang bagong pagkatao. Sabi dito ngayon bihibihisan kita ng bagong damit. So ibig sabihin, bagong buhay. Sa Old Testament kasi, kahit gaano ka kabait, no? Basahan pa rin yung sa mata ng Panginoon. Kaya sabihin na, matulungin ako, no? Faithful ako sa tithes, faithful ako sa gawain ng Panginoon, nagmi-ministry ako. No? Pinalabas ko yung mga tao sa Egypt at dinala ko sa Land of Promise. Pero tingnan nyo, pagdating niya sa harapan ng anghel, no? Kaya nga may accuse pa rin si Satan sa kanya. Kasi marumi pa daw. Pero nasa langit na. Kaya marumi ang damit ni Joshua. Ibig sabihin, humarap siya doon sa harapan ng Panginoon. Marumi pa rin siya. Yung mga mabubuting gawa natin dito sa mundo, basahan yan sa mata ng Panginoon. No? Kung hindi natin ginagawa para kay Jesus. Dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masamang gawain at sinuot ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito. Ibig sabihin, nasa proseso ka talaga ng Panginoon. No, kung may to the point man na bumabagsak ka pa rin, sabi ng Panginoon, ang pagkataong ito'y, yung new creation, pagiging new creation, no, dadaan ka talaga sa proseso. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos. Patuloy, ibig sabihin, consistent. Ibig sabihin, dumadaan ang proseso. Kahit dumadaan ang proseso, pero, no? At yung proseso na yan, hindi biro yan. Ang lagi nating na sinasabi, Lord, linisin mo ang puso ko. Lord, linisin mo ang isipan ko. Minsan may mga hinihingi tayo sa Panginoon, hindi natin nakikita ang proseso. Pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, linisin mo yung pagkatao ko. Linisin mo yung buhay ko, baguhin mo ako. Para alam mo ba anong sabi kanina? Ang buhay natin parang basahan sa harapan ng Panginoon. Maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Pag naglalaba ka ng basahan, ano ang nangyayari? No, bago siya magiging malinis ang isang basahan, kailangan mo muna paluin. Nasa bukid, papaluin mo. Gamitan mo pakang. No, kukusutin mo. Ibabras mo. Pagkatapos, bago mangyari, pipigain ka pa. Yun yung proseso ng maruming basahan. So, yung panalangin natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ko, cleanse my heart. No, ang hiningi natin sa Panginoon, cleanse my heart. Pero nung dumaan ka ng pressure, dumaan ka ng pagsubok, no, naka-experience ka ng atake sa buhay, at minsan, natatanong mo ang Panginoon, bakit nangyari sa buhay ko? Lord, ako pa yung tao na laging nagpipray. Bakit ako pa yung laging nasa ganitong sitwasyon? Bakit yung iba, parelax-relax lang sa ministry? Bakit sila pa yung mga wala masyadong pinagdadaanan? Sasabihin, ang sagot sa'yo ng Panginoon, you are asking the wrong question. And always remember, you are, no, nagpray ka sa akin nung isang araw. Ang sabi mo, Lord, cleanse my heart. Cleanse my unclean hearts, maruming basahan na puso. Gusto mong maging malinis? Kailangan mong kukusutin. Kaya nga sabi dito, ang pagkakataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos, nasa proseso ka. So, ibig sabihin, yung hinihingi mo sa Panginoon, Lord, give me a cleansed heart, give me a clean heart. Pero hindi mo nakita ang proseso. Ang hinihingi mo sa Panginoon, cleanse my heart. Pero ang proseso, pipigain. And always remember, every time na pipigain mo yung basahan, no? Lumalabas yung brown, yung dumi.
Kaya nga nababago ka. Kaya sabi sa sa Kawikaan 2030, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. So, bago ka mabago, bago ka maging malinis, kailangan mo muna makadaan ng pagpiga. Makadaan ka muna ng matinding pressure ng iyong buhay. Tama? Para maging katulad niya tayo. No, para maging katulad niya tayo. No, para maging katulad niya tayo. Siya nang lubusan. Binago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo. Magiging katulad tayo ng Panginoon. Para mabago tayo. We live a holy life. No, magdadaan tayo ng disiplina para mabago tayo. If anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Ito yung principle para mabago ka. Sinisira ng Panginoon yung past mo, pero binabalikan mo pa rin. At doon ka pa rin nabubuhay. Ang past ay sinisira na ng Panginoon para wala na talagang halaga. May mga bagay na hindi na kayang ayusin. Kailangan na ng bago. Cellphone. Pag ang cellphone nawala yung speaker, pwede mo pang ipaayos. Pero pag binasag na ng Panginoon yung cellphone na yan, kailangan mo na bumili ng bagong cellphone. At bago ka bumili ng cellphone, kung yung cellphone mo na binili noon, 3315, keypad, sabi ng Panginoon, new things, but another level. No, yung cellphone mo na binasag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ko binasag yan dahil para mawalan ka ng cellphone. Binasag ko ang cellphone para magkaroon ka ng bagong cellphone at upgraded na cellphone. New things but upgraded. Anong ibig sabihin? Cellphone mo, keypad, pero nabasag at narealize mo ngayon, kaya pala nabasag? Kasi may ibibigay sa akin na Android touchscreen. Yung nagagawa ng dati mong cellphone, nakakatawag naman. Nagpapangisyon siya. Pero kung titingnan nyo, kahit nagpapangisyon siya, pero hindi niya kayang mag-Facebook. Hindi niya kayang gawin ang next level. Kasi nga, nakakulong. Nakakulong ka sa comfort zone. Nung kaya nga siya tinawag na CR, comfort room, kasi nga, temporary ka lang dyan. Iihi ka lang, magme-makeup ka lang, magre-retouch ka lang dyan. Pagkatapos, labas ka na. No, kadalasan sa mga pumupunta sa CR sa mall, nagpapaganda lang. No? Kaya nga tinawag siyang CR, comfort room, kasi nga hindi ka mananatili diyan. No, hindi ka mananatiling keypad. No, gusto kang dalhin ng Diyos sa another level. Kaya ka nga hindi ka sinira para ma-destroy. Hindi ka sinira para mawala. Sinira ka ng Diyos para mag-upgrade. Amen. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Bago but upgraded. Hindi pwedeng nasira yung keypad pa rin ang bibilin mo. So, ibig sabihin, nakabangon ka, pero keypad ka pa rin. Para kang bola. Pag binagsak mo sa baba, bumabalik. Pero yung ano lang, bumalik nga, pero bola pa rin. Ang gusto ng Panginoon sa atin, para tayong tubo. The more na pinapalo ng panday, the more pinapalo, the more nagiging itak, the more nagiging espada. Kung bibilin mo yung tubo, nasa 100 lang. Pero pag pinalo yan, dumaan sa matinding pressure, dumaan sa matinding pagsubok, at pinagtulungan pa. Pero kung tutusin, masakit talaga dumaan sa ganon. Pero tingnan nyo, ang dating 100 plus, naging 500, naging 1,000. Kasi nga, the more ka pinapalo, the more ka nahuhulma, the more ka nagiging valuable. Tumataas yung value mo. Kaya nga, huwag ka maging bola. Pag tinapon mo sa baba, bumabalik. No, pag tinapon mo sa baba, bumabalik yung bola. Pero bola pa rin siya. Tama ba? Nakukuha niyo ba yung ibig kong sabihin? Binagsak siya, pero nakabalik. Pero nung nakuha mo, bola pa rin siya. Pero gusto ng Panginoon ngayon, hindi ka magiging bola. Hindi gusto ng Panginoon na makabalik ka lang. No, naka-recover ka lang. Nasa comfort zone ka lang. Ang gusto ng Panginoon, the more ka pinapalo, may nababago sa iyo. The more ka pinapalo, napunta ka sa another level ng journey ng buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi dito sa 1 John 2:1, mga anak, si Jesus nagsabi nito, sinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Sabi ni Jesus,
At sabi ni John pala, sinulat ko ito, pinaalam ko to sa inyo, tinuro ko to sa inyo, para hindi ka na bumalik sa dati mong buhay. Pero ito sabi niya, ngunit, sabi niya, pero, kung magkakasala ka man ulit, or bumagsak ka man ulit, yung even ang mga disciple ni Jesus, alam niyang, kahit susunod ka na sa Panginoon, alam niyang mababagsak ka pa rin. Kahit gaano ka anointed ka, kahit gaano ka magaling ka mag-preach, magaling ka magdala ng tao, magaling ka mag-minister ng tao, no, pwede ka pa rin bumagsak. Even David, Saul, chosen by God, Adan na parang Panginoon na rin, pero tinan nyo, bumagsak. Kaya nga sabi ni Apostol John, ngunit kung magkakasala man, pero yung gusto niya, ayaw na hindi na tayo magkakasala. No, sabi niya, isunulat ko ito sa inyo para hindi na kayo magkasala. Ngunit, kung magkakasala ka pa, sabi niya, kung magkakasala ka man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid, the righteous man. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya huwag mong papakinggan yung tinig ni Satanas. Kaya sabi ni, pag nagkakasala ka, sabi ni Apostle John, pag nagkakasala ka, kailangan mo mag-repent dahil may tagapamagitan ka. At magiging tagapamagitan mo lang ang Panginoon. Ang Panginoon parang ginawa niya kay kay Joshua. Nandito, sa unang verse natin binasa natin. Tingnan nyo Nung inakyusahan ni Satanas si Joshua, kahit nasa langit na, humarap na sa throne. Ito, vision to. No? Sa totoo lang, wala pa nakapunta sa langit. Sa Abraham's bosom pa lang. Kasi, ito, vision to. Ibig sabihin, future na mangyayari. Pinakita lang muna kay Zakaria. Sabi niya, itong tao na to, prinotektahan ng angel of the Lord. Pero sa ating panahon ngayon, ang magproprotekta sa'yo, si Jesus. Na every time lalapit ka sa Panginoon, every time naharap ka sa Panginoon, sa Ama, every time natatawag ka sa Ama, kung maliligtas ka, andun ka pupunta sa langit, hindi ikaw ang makikita ng Ama, God the Father. Ang makikita ng God the Father, si Jesus nasa sayo. Kaya nga ang babalikan ni Jesus is yung mga may tatak ng banal na espiritu lang. Yung mga filled ng Holy Spirit. Kasi alam mo bakit? Kung harap ka sa tatay mo, sa God the Father, sa Heavenly Father natin, ang makikita ni Heavenly Father, si Jesus sa buhay mo. Every time na makikita si Jesus sa buhay mo, pasado ka. For all have sinned and fallen short for the glory of God. Bumagsak tayo sa standard ng Diyos. Perfection. Pero sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon at pagsunod sa Kanya, naging perfecto tayo sa harapan ng Ama. Sa harapan ng tao, hindi tayo perfecto. Hahanapan ka talaga ng butas. Si Satanas, gagamitin niya yung tao para akyusahin ka. Uy, di ba dati kang adultery? Di ba dati kang prostitute? Hindi ako maniniwala sa'yo. Pero hindi natin alam, si Satan ginamit yung tao. Gagamit siya ng vessel para saktan ka at para mawala ka sa focus. Tingnan nyo Hallelujah. Ang tagapamagitan tayo sa Ama, siya ay si Jesucristo. That's why there is no more condemnation in Christ, Romans 8:1. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi ka makakalapit sa Ama. Hindi mo kayang humarap sa Ama through me. Kasi kung harap ka sa Ama, masusunog ka talaga. For all have sinned and fallen short for the glory of God. Bagsak tayo sa standard. Masusunog tayo sa presensya ng Panginoon. But through Jesus Christ, tagapamagitan natin, there is no more condemnation. Thank you, Jesus. Kaming lahat ay naging parang maruming bagay sa lahat ng aming mabubuting gawa. Tingnan nyo, propeta. Pero sa pagharap nila sa Panginoon, maruming bagay pa rin. Parang basahan yung mga mabuting gawa namin sa harapan ng Panginoon. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo. Ibig sabihin, kahit sinong tao hindi makiri, hindi masusunog talaga sa glory ng Panginoon. Masusunog tayo. Pero yung makaganda lang, every time na si Joshua pumunta sa langit, binihisan ng angel of the Lord. Lahat ng accusation ni Satanas, pinaliwala. At binago yung damit niya. Pero we are so blessed. Kahit akyusahan tayo ng demonyo ngayon, bumaba si Jesus dito sa mundo. Kahit andito ka sa mundo, hindi ka makukondem. Hindi ka mawawala sa focus. Kasi nga, alam mo sa sarili mo that I am paid. Binayaran na ako ng Panginoon. Kasi ang kasalanan, parang utang.
No, napapansin nyo ba? Ang kasalanan parang utang. Nung una, sino dito nag-uutang ka sa mga tindahan, sa bahay nyo? No, pag emergency talaga, umuutang ka sa tindahan o sa mga kilala mo. Tingnan nyo ang unang nangyari. Pag due date na, tapos pag umabot na yung utang mo sa mga 3,000, 1,000 plus, no, sinisingil ka na ng tindahan. Pero nung una, best friend kayong dalawa. Close kayong dalawa. Pero dahil may utang ka sa kanya, 1,000, 3,000 sa mga grocery, ang mangyayari ngayon, ikaw na mismo ang mahihiya dumaan doon. Hahanap ka ng ibang ruta kasi nga nahihiya kang dumaan doon. Tama? Dahil yun sa utang. No, kaya tayo hindi nakakalapit sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kaya kadalasan sa mga tao nahihiyang lumapit sa Diyos dahil may utang sa Panginoon. Dahil may kasalanan tayo sa Panginoon. May mga may mga kasalanan tayo sa past na ginawa. No, kaya tayo noon mahirapan tayong lumapit. Kaya nga kadalasan sa mga unbeliever, hindi ako magsimba kasi mataas na yung sungay ko. Hindi ako pwede dyan kasi makasalanan ako. Ang nakalimutan nila, ang simbahan pala, para yan sa mga makasalanan. Jesus bumaba dito sa mundo para i-rescue yung mga makasalanan, hindi yung mga matuwid. No, hinanap niya yung isang nawawala, ang naliligaw. Kaya nga, ang nangyayari ngayon, dahil sa kasalanan, hindi tayo makalapit sa Diyos. Pero bumaba si Jesus, no, siya ang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Ama. Kasi ang utang, no, mahihiya ka nang i-contact yung tao. Mahihiya ka nang harapin yung tao dahil sa utang. Mahihiya ka nang magkipag-usap sa tao dahil sa utang. Mahihiya ka nang dumaan sa inutangan mo kasi nga, alam mong hindi mo nabayaran, hindi mo kayang bayaran. Pero ang nangyari ngayon, may isang tao nang magandang loob sa'yo at binayaran yung 3,000 na utang mo. At sasabihin sa'yo, hindi ka na dumadaan dito. Kasi may utang ako dyan, nahiya ako. Sige, bayaran ko na yan. At nung binayaran na, umiyak ka. Kasi nga, yun, ibig sabihin ng utang, ito yung hindi mo kayang bayaran sa ngayon. Pero binayaran ng iba. Ito yung hindi mo kayang gawin, pero binayaran ng iba. Kaya nga, pag binayaran ng iba, pag nakita mo siya, pag maalala mo siya, nagiging grateful ka, nagkaroon ka ng heart of gratitude kasi nga, yung bagay na hindi mo kayang bayaran, pero binayaran ng ibang tao. Binayaran ni Jesus ang kasalanan. That's why, huwag ka nang mahiya. There is no more condemnation. Pag nakarinig ka ng accuse galing sa demonyo, gaya ni Satan. Oh, imagine ha, kung nagawa ni Satanas, maging accuser pa rin sa langit. Lalo na dito sa mundo. Kasi andito ka, marami kang kainaan. Tingnan nyo, basahin ko ulit para mas paintindihan natin sa mga hindi nakabol. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pari na si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Vision to. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas. No, hindi si Satanas. Nakatayo para tingnan ka lang. Nakatayo siya para i-distract ka. Para iwala ka sa focus. Sabi niya, si Satanas upang paratangan siya, accuser. Take note, nasa langit to. Nasa heavenly realms. Tayo ba kaya? Nandito tayo sa mundo. Every seconds, pwede ka magkasala. Kada tingin mo, pwede ka magkasala. Buti nga lang, may self-control. Every time titingin ka. Sa unang tingin, hindi pa yung kasalanan. Kasi nga, accident. Pero sa pangalawang tingin, doon na nagsisimula ang kasalanan. No, pero langit ito. Pero may nakasabi pa rin si Satanas. Hallelujah. The accuser Satan. The more distracted you are, the more you cannot hear the voice of the Lord. No, Satan is trying to distract us para mawala tayo sa focus. Napansin nyo ba? Pag may nagpipreach dito, pag may nagpipreach, sa cellphone ka, may kinakausap ng iba. Hindi mo na absorb yung preaching ng pastor sa church nyo. Kasi alam mo bakit? Cellphone ka. May pinapanood ka na video. No, Satan is trying to distract you for you na hindi mo marinig ang sinasabi ng Panginoon. No, God speak through man of God. God speak through pastor, through teachers. Minsan hindi tayo nakikinig. Akala kasi natin yung tinig lang ng Panginoon is audible lang lagi. No, ang Panginoon, He also speaking to us through our leaders. Hindi natin alam, pinagbawalan tayo. No, minsan pagbabawalan tayo ng ganito, wag mo nang gawin to. Ang nakikita natin, ang leader lang nagbawal sa atin. Pero hindi natin alam, without knowing, ang nagbawal sa iyo. Ang Panginoon pala yun. Kaya nga, nung pumunta si Moses, bago siya pumunta, no? Bago siya nagpadala ng salot sa Paraon, sabi ng Panginoon,
Moses, sabihin mo kay Aaron ang mga sinasabi ko sa iyo. Ang Panginoon, kinaot niya si Moses na magpadala siya ng salot. Tapos si Moses ngayon, sinabihan niya si Aaron at si Aaron ang nangusap sa Paraon. Tama? So ibig sabihin, ang Panginoon ay nangungusap sa mga leaders. At ang leaders din, sila ang maglilay-down sa mga tao. So, ibig sabihin, pag naka-experience ka ng correction, naka-experience ka ng advice, ibig sabihin, galing yan sa Panginoon. No? Kung marinig mo, kung tingin mo, alam mong may nagawa kang mali. Pag na-correct ka, no? Always remember, hindi yan si Satanas. Ang Panginoon. Ang trabaho ni Satan, no? Para mawala ka at sabihin mo, useless lang pala ako nagsisimba. May impyerno pa rin pala ako. Backslide na lang ako. No? Conviction, ibang conviction sa condemnation. Ang conviction, hindi ka i-convict ng Panginoon, hindi ipamuka ng Panginoon yung kasalanan mo para mawala ka. No, pinaalam ng Panginoon na ito yung kasalanan mo, hindi maganda. Para ano? Para magdulot yun ng repentance. The devil knows your name but calls you by your sin. Ang demonyo, alam niya yung pangalan mo, pero hindi kanya tatawagin pangalan. Ang itatawag niya sa'yo, manyakis. Oy, nambubuso ka. Oy, marami kang nilokong babae. Oy, playboy. Yan yung magiging identity mo. May pangalan ka na binigay ng Diyos. Pero ang tawag, tingnan mo, alam ni Satan yung pangalan mo. Pero ang tawag niya sa'yo, magnanakaw. Rapist. Hypocrites. No, hindi ka tatawagin sa pangalan mo. God knows your sin, but God knows your sin, but God calls you by your name. Joshua. Ricky. Dilmar. Tawagin ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung kasalanan mo. Pero ang tatawagin sa'yo ng Panginoon, pangalan. Ang itatawag niya sa'yo, hindi makasalanan. Satan, alam niya yung pangalan mo. Pero ang tatawagin niya sa'yo, adulterous woman. Adultery boy. Magnanakaw, rapist ka. Isagaw. Nagiging nasira yung identity mo dahil sa mga maliliit mo. Pero hindi Jesus. Ganito ka puti at Diyos. Alam niya, bawat kasalanan natin, wala tayong may tatago. Ginawa natin sa secret, pero alam ni Lord ang kasalanan natin. Pero ang tawag niya sa atin, your ating pangalan. Minsan, higit pa sa ating pangalan. Daughter. My child. Hindi ba kayo natutuwa dyan? Alam ng Diyos ang kasalanan natin. Pero ang tawag niya sa atin, my son, my daughter. As the accuser, Satan, brings charges against individuals, highlighting their sins and shortcomings before God. Uy, mahina ka. Patako na yung buhay mo. Pataas-taas ka pa ng kamay. Pataas-taas ka pa ng kamay dyan. Pina-highlight niya yung mga dati mong kasalanan. Kaya nga, na-experience ko to, nung nagkasa-out ako ng demons. Sabi pa sa akin ng demonyo, nung kinasa-out ko, sabi niya sa akin, kinakasa-out mo ako? Marami ka na nagawang kasalanan noon, pareho lang tayo. Sabi ko, binayaran ni Jesus ang pas. At siya, sabi niya, ginawa mo pa rin yun. No, in-expose niya yung mga kasalanan mo noon. No, ma-encounter niyo yung ganyang spirit pag once nag-deliverance kayo. Pag nirebuke niyo yung isang demonyo sa katawan ng isang tao. No, para mawala ka sa focus, ang gagawin niya, sabihin mo, I command you now right now by the authority of Jesus Christ. Spirit na nagpapahirap sa kanya, lahat ng espiritu, I command you now, get out! Sinabi sa akin ng demonyo, bakit mo ako papalayasin? Di ba noon, isa kang immoral na tao? Di ba noon, manyakis ka? No, binalik yung kasalanan ko. At nung time na nagkasaut ako, binabanggit niya yung mga old na kasalanan ko. Sabi niya, noon ito yung ginawa mo. Noon ito yung ginawa mo. Ganito yung ginawa mo. Every time na nagkakasaut ako, nawala ako sa focus. Sabi ko, bakit alam niya yung kasalanan ko? Nagtaka pa ako. Instead na ikasaut ko siya, nakikinig na lang ako sa kanya. Yun ang mali ko nung time na yun. Hindi ko na-destroy yung kaaway kasi nga, in-expose niya noon. Hinighlight niya pa rin yung kasalanan ko na ginawa noon na binayad na ni Jesus. Kaya nga sabi ko, kahit nasa langit ka na, si Satan maging accuser pa rin, gaya ni Joshua. Sino si Joshua? Nasa langit na. Nasa trono na. Pero anong sabi ni Satan? Si Satan hindi nandun para tingnan ka.
para magselos. Hindi. Akusahan ka talaga, uy. May kasalanan ka noon. Tingnan mo, nasa langit na yon. Paano na siguro nasa lupa ka? Ang purpose doon para mawala ka sa focus. Kasi every time na mawala ka sa focus, no? Every time na mawala ka sa focus, ito yung mangyayari. No? Hindi ka magtatagumpay. Alam ni Satan kasi, nakikita niya sa mga ibang man of God, nagtatagumpay talaga. That's why he is trying to distract you. Para hindi ka magtagumpay. Para hindi mo siya makas out. Pero, nagpray ako. Binalik ka namin. Pinagpray namin. Ginamit. Sabi ko, bakit ako nagiginig? Kaka-devotion ko lang nung isang araw. Tingnan nyo ha. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. Itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. Hindi dahil sa ating mabuting gawa. Hallelujah. Kundi dahil sa ating pananampalataya natin sa Kanya. Kung maalala yun yung Isaiah kanina, binasa natin. Sabi ni Isaiah, yung mga mabubuting gawa namin, basahan sa iyong harapan. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa ating mabuting gawa. No? Naging matuwid tayo sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Hallelujah. Ngayon, itinuturing tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. No? Dati tayong kaaway ng Diyos. No? Tinanggap tayo mga kaibigan niya. God cancel the sin. But He loves the sinner. Tiyak iligtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ni Jesus. Next time, Satan reminds you of your past. Remind him of his future. Your future is Mateo 25:41. Hindi mo nyo, alam niya, yung Mateo 25:41. May alam siya sa Bible. I-remind mo itong Mateo, use this as your spiritual weapon. Mateo 25:41. Kasi yung ginawa ko noon, nung na-distract ako ng kaaway, i-remind niya sa akin ang yung kalukuhan ko noon. Nawala ako ng focus. Pero nung na-realize ko, mali, pinapinag ko yung demonyo. Dapat ako ang mag-control sa kanya because God given me the authority. Bakit ako magbibigay sa kanya? Dapat, he is the tail, I am the head. Sabi dito sa devotion ko, ito yung devotional ko noong April 5. Sabi dito sa story ng David. Ito, binigyan ko sa ng title, Don't Listen to Evil Voice. Isang araw, pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na dating dibus para lusubin ito. Ang mga Jebuseo na nakatira roon. No? Yung Jebuseo, Hallelujah. Amen, amen. Yung Pariseo, yung Jebuseo, binusis ng kaaway. No? At itong sabi niya, ito ang sanabi niya kay David. Ang mga Jebuseo ay nakatira roon ay nagsasabi kay David, hindi kayo makakapasok dito. In other words, hindi kayo magtatagumpay sa sakupin yung lugar. Hindi kayo magtatagumpay. Yan ang laging sasabihin sa'yo ng demonyo. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka maliligtas. Mataas-taas ka pa ng kamay dyan. Paluluhod-luhod ko pa, paiyak-iyak ka pa. May ginawa kang kasalanan kanina. No, kahit pinatawag ka na ng Diyos dahil humingi ka ng tawad, no? Zero balance ka na. Pero ang sasabihin sa'yo ng Satanas, may kasalanan ka kanina. Pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, naging matuwid ka na dahil humingi ka ng tawad ka sa akin. Hindi kayo makapasok dito. Ito yung sinabi ng mga Jebuseo kay David. Tignan nyo ha. Pero, tignan nyo, hindi kinig si David sa boses ng mga Jebuseo. At alam ko naman, yung mga Jebuseo, boses lang yun ni Satan. Alam ko naman, yung Jebuseo, pinusin ni Satan. Pero anong nangyari? Pero naagaw ni na David ang matatag na kuta ng Zion. Sa bandang huli, tinawag na lungsod ni David. No, na-conquer because you are more than conqueror. You are more than victorious. Pag sinabi natin more than conqueror, parang si Manny Pacquiao ba? Si Manny Pacquiao ang nagipaglaban, ang more than conqueror doon, yung si Jinky at yung mga anak niya. Si Manny Pacquiao ang naghirap, pero ang nag-enjoy sa blessing, sa pinalalunan ni Manny Pacquiao, yung tao, yung mga anak niya, yung pamilya niya, si Jinky. Ang trabaho ni Jinky is mamanage niya ng maayos yung napalalunan ni Manny Pacquiao. So, God is saying us tonight, you are more than conqueror. All you need to do is, kailangan mong i-manage, kailangan mong magkaroon ng divine management sa ininteres na ministry, sa ininteres na tao, sa ininteres na business, sa ininteres na mga bagay para sa Panginoon. Don't listen the devil's voice because you are more than conqueror. You are in the winning side. Nadapa ka mga ngayon, hindi mo destinasyon yan ang madapa. Your destination is victorious. Hindi mo destinasyon ang bumagsak.
No, pagdadaanan mo lang yan. Pero ang destinasyon mo ay magtagumpay. Sasabihin sa'yo ng demonyo, you can't do it. Listen the voice of God. You can do it. Dahil ang demonyo, nandito siya para i-destroy ka, sirain ka, nakawin yung mga right now. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nasa sitwasyon ka man na hindi maganda. And always remember, Satan, the devil is a liar. Sasabihin ni Satan sa'yo, wala ka na mararating. Can you open your cam? Kung nangungusap sa'yo ang banal na espiritu ngayon, and I will pray for you. God wants you to deliver tonight. Gusto ng Panginoon palayain ka sa mga narinig mo galing sa demonyo, wala kang kwenta. Yung pinakamasakit pa, gagamitin niya yung asawa mo. Gagamitin niya yung anak mo. Sabihin, wala kang kwentang nanay. Wala kang kwentang leader. Wala kang kwentang pastor. Hindi ka magaling mag-preach. Hindi ka magaling, hindi ka magaling mag-manage ng tao. Ang lagi sa iyo ng demonyo is yung mga kakulangan mo. Ang lagi i-highlight sa iyo yung mga kakulangan mo. You are adulterous. Mapagkunwari ka. Pero kung hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, kasi useless ang Bible study natin ngayon kung hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon. The kingdom of God is more on repentance. Repent. There's a new beginning. Pag ang tao nakatayo, kung naalala nyo yung story ni Nebuchadnezzar, nabuang siya, na para siyang kumakain na siya ng grass. Pero anong sabi niya? Naging mas malakas ako noon. Naging malakas ako ngayon kaysa noon. Thank you, Jesus. Mas naging malakas siya noon kaysa ngayon. Ito nga. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Nakita ba akong screen? Okay. Ang laging sasabihin ni Satan, wala kay klaro. Leader. Palidid pa kang taho. Ikaw man gani, kailangan ba ka elite? Don't listen the voice of the enemy. The enemy is a liar. You are redeemed, sanctified by the blood of Jesus 2,000 years ago. Receive it. Claim it with faith. You are more than conqueror. Hindi ka patapon. Maaring may pinagdadaanan ka ngayon, bumagsak ka. No, maaring proseso natin yan sa ating paglago. Every time na bumabagsak ka, natututo ka. Right now in this evening, whatever destroyed by the enemy, it will be restored in the name of Jesus. Open your cam, I will pray for you. Jesus Christ of Nazareth. Right now, gagawa tayo ng gesture. No, bago natin ma-destroy yung kaaway, kailangan natin suotin yung armor. Hindi ibibigay ng Panginoon. May purpose bakit binigyan tayo ng armor ni Jesus. Ang purpose para suotin, para gamitin. Pero hindi natin alam paano. No, gusto kong matuto yung mga hindi pa alam kung paano gamitin. No, walk by faith, not by sight. So right now and this evening, we will use the helmet of salvation. Open cam. Thank you, Jesus. Pwede yung cam. Lord, in the name of Jesus. Lord, gagamitin namin, Panginoon, ang helmet of salvation. Every unclean thoughts, every unclean mindset, every negative mindset, wrong thoughts, wrong mindset, wrong decision, in the name of Jesus, hindi kayo makakatalab sa ulo namin. Gaya kahit ilagay mo kami sa pangit na lugar, sa aksidenteng lugar. Dahil ang taong nagmumotor, pag may helmet, pag nabangga, pag natumba, hindi mas mapupuruhan, masusugatan man, pero hindi mamamatay. Kasi nga, may helmet. The helmet of salvation, no, matibay pa yan sa metal. Every accuse of the enemy, condemnation in your mind, right now, in the name of Jesus, hindi yan makakatalab because you are using. Suotin nyo, suotin in the name of Jesus. Usay mo rutag buong buang sa mata sa tao. Ang mga spiritual nga butang, kabuangan ni sa mata sa tao, pero
No, mao ni tama sa side sa mata sa Ginoo. Use your spiritual helmet as a prophetic gesture in the name of Jesus. Right now, use your shield of faith. Lord, every persecution, pag once nalaman mo ang salita ng Diyos, pag nalaman mo ang katotohanan, makakaranas ka ng kapaitan. Kung maalala ninyo, kay John, nung pinakitaan siya ng vision, ang pinakain sa kanya, yung scroll. At ang sabi niya, sobrang tamis, parang pulot pukyutan, parang honey. Pero nung pumasok na sa pagkatao ko, nung in-apply ko na, ang pait. God is saying us right now, you need the shield of faith. Kasi narinig mo ang salita ng Diyos ngayon, na-inspired ka, tama? Na-bless ka, na-empowered ka. Dahil nasabi mo, hindi pala ako talunan, kailangan ko pala magpatuloy. Sabi ng Panginoon, sabi ni John, nung kinain niya yung scroll, matamis, na-bless siya. Pero nung pumasok na, nung inabsorb niya sa buhay niya, aatakihin ka ng dyablo. Pero yun yung bad news. Pero ang good news ito. Every time na atakihin ka niya, use your shield. Right now, we use the shield of the faith. Because we believe that Jesus is our shield. No weapon formed shall prosper against us, against our family, against our ministry, against our disciples, against our business, against our source of income. In the name of Jesus, we are covered, protected, and we have the shield of faith, Jesus Christ. Jesus Christ is our shield. Gamita in the name of Jesus. And right now, use the breastplate of righteousness. Naging matuwid ka. Gawin mong bulletproof. If you are a witness, kailangan mo ng bulletproof. Kung ikaw ang nagdadala ng ebidensya sa kaso, kailangan mo ng bulletproof. Dahil may mga sniper, titirahin ka sa puso at saka sa ulo para hindi ka talaga mabuhay. Maraming Kristiyano ngayon na destroy because wrong emotion, hatred, wrong mindset. That's why yung mga witness sa korte, may bodyguard, may helmet, may bulletproof. Allow your life, through your life, nag-surrender mo sa Ginoo. Naging matuwid ka, naging perpekto ka sa mata ng Ama dahil may tagapamagitan ka sa Jesus. Live through your good works. Gumagawa ka ng mabuting bagay dahil naligtas ka. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumawa ka ng mabuti dahil niligtas ka ng Panginoon. Use the breastplate of righteousness. Tanang atake sa kung kasing-kasing. Pagkatapos ng Bible study ngayon, iinsultuhin ka, sisiraan ka, to the point makurap yung emotion mo. Pero i-declare mo ngayong gabi, hindi ako madadala. Dahil, because I am protected by the spiritual armor. Sa kung kasing-kasing, the breastplate of righteousness, the bulletproof. And right now, use the belt of truth. Right now. Hallelujah, thank you Jesus. Naapoy boses ito na. Right now, use the belt of truth. The belt of truth. Kahit anong atake na gawin ng demonyo, it will not come to pass. Hindi ka susuko, hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya. Dahil mahigpit yung belt mo sa pantalon mo. Kahit hilain ka pababa, hindi ka madi-destroy because you are activating your belt of truth. And not now, activate your shoes of the gospel. Kailangan mong gumamit ng sapatos. Hindi mo kaya maglakad na walang sapatos. Makakaapa ka ng mga tinik. Makakaapa ka ng mga tamtaks. Marami kang pagdadaanan at kaya ka magsusuot ng sapatos dahil malayo ang pupuntahan mo. Lahat ng may lakad sa malayo, nagsasapatos talaga. God will, the Holy Spirit, in the name of Jesus, activate. Lord, we are not commanding you, Holy Spirit, but we are asking with humbleness. Lord, I declare the fire
the shoes of fire, Ginoo, to evangelize, to preach your gospel with boldness, with truth. Because dahil hindi namin kayang gawin, Panginoon, wala kaming boldness i-preach ito, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng takot. Lord, through your power of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, magagawa namin, Panginoon. Thank you for the shoes of the gospel. Kahit makaapak man kami ng tamtaks, makaatak man kami ng trap ng kaaway, hindi kami matitinig, Panginoon. Patuloy kami dahil alam namin, suot namin yung matigas na shoes of the gospel. And Lord, we will use the sword of the Spirit, the word of God. Gamitin nyo yung John 1:12, we are the child of God, and greater is He that is in us, that He is in the word. Verse John 4:4, as your sword of the Spirit. Hindi gagana yung, hindi mo kayang labanan si Satanas kung wala kang sword of the Spirit. Use your sword of the Spirit. Right now, I use the sword of the Spirit right now in the name of Jesus. Every satanic tie, lahat ng kadena sa nakaraan, lahat ng kadena sa mga kasakit, hatred, every demonic altars, kadena sa mga altars, every demonic covenant, lahat ng kadena ni Satanas sa aming mabuhay, we will use the sword of the Spirit to destroy, to cancel it right now by the blood of Jesus, in Jesus' mighty name. Fire of the Holy Ghost in Jesus' name. We are full armor. Use your authority, self-deliverance. Ilagay mo yung kamay mo sa ulo. Ilagay mo sa ulo. In the name of Jesus, as a child of God, every unclean thoughts, wrong mindset, in the name of Jesus, I cast you down by the authority of Jesus. And I declare the blood of Jesus is cleansing our mind. I declare the blood of Jesus is cleansing our heart, our spirit, and our soul in the name of Jesus. Bless the Lord, O my soul, in the name of Jesus. Bless the Lord, O my soul, because He is worthy to be praised. Every unclean thoughts, every demonic covenant, I come against you. Every accusation nga naa sa imong nahuna, nga imong gibutang, imong gitanom sa imong nahuna, lahat ng condemnation na tinanim mo, makasalanan pa rin ako. Binayaran ka na ng Panginoon in the name of Jesus. I cast down in Jesus' name. I rebuke every demonic altars, demonic attack. Tanang pagpaanto sa demonyo sa imong nabuhi, I cancel it in Jesus' mighty name. Be free, be delivered in your situation. Expect attack. Dapat mag-expect ka ngayon ng victory. Thank you, Jesus. Without the battle, there is no victory. Pag nakakaranas ka ng battle, huwag mong sisihin ng Panginoon. Pag nakaranas ka ng battle, ang isipin mo, tagumpay na naman. Sa laban na ito, hindi ka patapon. Hindi ka talunan. You are in the winning side. Panalo ka na because you are a child of God. You have the authority to destroy them. In the name of Jesus. Lord, thank you so much for this night. At manalangin ako sa insight natin. Father in heaven, thank you so much, God, for your goodness. Lord, allow this word minister us, O God. And Holy Spirit, empower your people tonight. Baptize them, O God, with your wisdom, deep understanding, and deep revelation, Panginoon. And to share their insight with love, with compassion, with deep understanding, Panginoon. Lord, cleanse us with your most precious blood tonight. Thank you, Jesus. Thank you for the deliverance. Thank you for your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Glory to God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Thank you so much, family. I hope you are blessed tonight. And sa mga gusto